Good afternoon, sir. About the update on the missing Sabongero case, there are 4 warrant of arrest that was issued by the court in Batangas. And for 18 people were accused. 4 counts ng kidnapping with homicide. Another case is 5 counts of kidnapping and serious illegal detention. Then another case for 6 counts of kidnapping and serious illegal detention, and another for kidnapping and serious illegal detention. All of these warrant of arrest included si Atong Ang. Next slide, please. So there are 18 personalities who are accused sa case. Out of this number, 10 are PNP personnel and 8 are civilians. Total of 18. So we have already accounted the 10 PNP personnel, including yung ex-police officer na na-dismiss na. They are currently incarcerated sa Camp Crame. Next. And we have also accounted the civilians. There are 7 civilians. Only Atong Ang is the subject of manhunt operation for today. Next. So sir, yesterday we have we have served the warrant of arrest on 4 known locations of Atong Ang in Metro Manila and in Lipa City and Laguna. Unfortunately, he was nowhere to be found on these areas. There are still ongoing operations, sir, para hanapin siya. Maybe we will reveal it later kung magiging negative or positive, sir. Next. So the warrant of arrest was already returned to the court and we are awaiting for the commitment order coming from the judge. Meantime, the PNP personnel are in Camp Crame sa CIDG headquarters and the civilians are under the custody ng CIDG Batangas. Next. To further facilitate, sir, yung manhunt operation, we have recommended to the Chief PNP the revocation of the firearm license of Mr. Atong Ang, which the Chief PNP approved. We have communicated already with these lawyers, and they were mandated to surrender these firearms sa Firearms Explosive Office, sir. There are 6 firearms na under the name of Mr. Atong Ang. Next. As part also of our way forward, although our recent monitoring, he is still in the country, but we have also requested, sir, with NCB Manila of the Interpol a red notice in case na makalabas ng bansa si Atong Ang through the back door or wherever. Other countries, sir, the members of Interpol may arrest him. Next. So sir, these are our way forward. We are coordinating with the Bureau of Immigration for the whole departure order. Then, of course, sir, maybe we will be recommending to the Secretary of SILG for inclusion ni Mr. Atong Ang sa National Most Wanted, sir, for monetary reward. Thank you, sir. Okay. Sinama na po kasama po si Atong siguro may tuturing natin na number 1 most wanted sa buong Pilipinas ngayon. He is accused of killing maybe about 100 over 100 missing Sabongeros, and he is considered armed and dangerous. Kahit sabihin na na-cancel ang kanyang firearms, si Atong po ay bumibiyahe ng hindi kumukulang ng 20 ang bodyguard lagi. Sanay po yan sa marahas na pagharap sa mga otoridad. Sanay po yan sa marahas na paraan para masolusyonan ang kanyang mga problema. So we consider him armed and dangerous. Ibig sabihin, gagawin ng pulis ang lahat para proteksyonan ang sarili nila sa kakayahan ni Atong Ang. Si Atong Ang po ay
Ang manhunt po sa kanya ay buong 320,000 members ng PNP ay hahanapin siya sa buong Pilipinas. At lahat ng paraan na kailangan gawin para kunin siya ay gagawin namin. Pero may garantisya po kami na walang EJK. Wala pong extrajudicial killing na plano ang PNP. Mag-iingat lang po ang ating mga kawal na hindi sila masaktan sa pagkuha kay Atong Ang. Dagdag po dyan, ang DILG po ay maglalagay ng 10 milyong pisong patong para sa kanyang aresto. Any information leading to the conclusive arrest of Atong Ang will merit a 10 million peso reward. No questions asked. Basta ikaw yung nagbigay ng informasyon leading directly to the arrest, ay 10 million ang reward para sa kanya. Any questions? Ms. Karen De Guzman of ABS-CBN. Hello, good afternoon po, Sec. Sec, kahapon po nakausap po namin yung abogado po ni Atong Ang at sabi po niya gagawin po lahat ng remedyo sa harap po ng korte. So, lumalabas po na wala po silang plano ng pagsuko sa kabila po ng panawagan ng PNP. Ano na lang po yung mensahe po ninyo dito na ganito po yung sinasabi po ng kanyang kampo, na premature at binatikos na po yung naging desisyon ng korte? Well, trabaho ng abogado yun eh. So, ang abogado hindi in question. Si Atong ang in question. Ang aking abiso sa kanya, Atong, mag-surrender ka na, harapin mo ang hukom at doon ka magpaliwanag. Yung pagtatago ay simbolo ng iyong hindi pagtanggap at pag-iwas sa mga paratang laban sa iyo. Ang advice ko, surrender now peacefully and we will treat you with respect. If you become a fugitive from the law, then we will treat you like a fugitive. Nabanggit po kahapon ng BI na wala pong travel record si Atong Ang. May possibility po kaya na dumaan siya sa backdoor kung hindi na po siya matuntun dun sa mga properties dito? Mahirap gawin sa panahon ngayon yan kasi kahit naman sa backdoor may mga assets tayo. So, para sa akin, may hirapan siya. Andito lang yan. He's around the Luzon Island. So, I think with the full resources of the CIDG, makikita namin siya. Sec, follow-up lang din po. Sa 10 million po na reward, saan po natin kukunin yung pondo po na yun? Sa pondo ng DILG, sa Intelligence Fund ng DILG. And correct me if I'm wrong, na-mention niyo po kanina, siya na po ang tinuturing na most wanted person in the Philippines. Para sa akin, siya ang most wanted ngayon na fugitive. Thank you. Mr. Edwin Balasa of Abante Radio. Mr. Vince Lopez of Manila Standard. Ms. Kim Salina of A27. Ms. Leah Ilyagan of UNTV. Good afternoon, Sec. Sir, itinuturing ba nating isang malaking challenge ang paghuli kay Atong Ang sa dami ng pera niya, sa mga assets niya? Ang aking pagkaalam, sa kataas-taasan ng pag-abot ng isabong, yung at the peak of isabong, kumikita sila ng 1 billion pesos a day. At nanaig yan ng mga 3 taon. So kung may imagine nyo, kung ganong kalaki ang kita niya, kung anong klaseng resources ang meron siya para magtago at para gumamit ng pwersa at para kumuha ng mga bodyguard at para kumuha ng mga taguan. Pero yung 1 billion pesos a day na yan ay may hangganan lang. It is hard to fight the Philippine government. Sisiguraduhin namin na ang kanyang kakayahan ay man-neutralize sa kapangyarihan ng batas. Like I said before, Atong Ang is now a poor man with a lot of money. Napakarami niyang salapi, pero napakahirap niyang tao ngayon. Sir, sa BI po. Sir, na-monitor ba natin kung nasa bansa pa si Mr. Atong Ang? Sa pag-check po namin, wala naman po siyang recent na departure sa aming record. So, dapat nandito po siya. Mr. Chino Gaston of GMA7.
Ay, may follow-up. Okay. Follow-up sa CIDG lang po. Sir, meron pa bang mga properties si Mr. Atong Ang na hindi pa napuntahan ng mga otoridad? There are properties, ma'am, na minomonitor namin. Some are under his name, some are not. Actually, mahaba po kasi ang ng panahon na paghahanda ni Mr. Atong Ang. That's why there are certain properties na nakagamit siya po ng dami. But we're continually monitoring. Pero sir, so far, simula kahapon hanggang ngayon, walang nagbibigay pa ng information kung saan siya possible na matagpuan. There are information, ma'am, coming from informants namin on the ground. All of these are being validated. Marami naman pong tumutulong at naiintindihan nila. And we'd like to thank the Secretary of the si Secretary SILG, sir, for setting up the reward ng 10 million. It will help a lot sa manhunt operation. Thank you, sir. Thank you, sir. Mr. Gaston? Yes, Sec. Dagdag lang. We'd like to congratulate the Department of Justice. 43 months po nilang tinrabaho to. Sa lahat ng pera at sa lahat ng kakayahan ni Atong Ang, wala po siyang nabiling mga investigator, wala siyang nabiling mga piskal, wala siyang nabiling mga huwis. Lahat po yan ay tumupad sa kanilang katungkulan at wala pong nagawa ang mga bilyon-bilyon niyang pera para maiba ang hustisya. Justice will come to Atong Ang. Justice for the 100 missing Sabugeros. Justice for all his illegal acts. Hello, sir. Sec. Good afternoon. Nabanggit na rin natin 10 million, no? And then, at the same breath, sinasabi rin natin na grabe yung resources niya. So, yung 10 million ba, may fears daw na baka tapatan lang ni Atong Ang? And then, is there a warning of some sort sa ating mga ibang mga government officials or sino man na mag-harbor or mag-conceal sa kanya at this point? Siyempre, yung harboring a fugitive is a crime in itself. Pero, yung tatapatan niya yung 10 million, mahirap yan eh. Kasi kung tatapatan mo yung isa, tatapatan mo ang lahat. Lahat na nakapaligid sa kanya. Tapos, kung pagbigyan niya, pamahal ng pamahal yan. Ay, teka muna, kailangan 10 million ulit. Tapos dadagdagan pa ulit. Yung 10 million na yan ay sapat na para sa akin na mahihirapan siya magusto na bilhin ng kanyang kalayaan. Sir, follow-up lang. Nabanggit nyo rin, kahit na natanggal yung mga guns niya, no? He is still armed and dangerous. Gaano ba ka-dangerous at this point? Anong information natin na makakuha siya ng firearms talaga to resist? He will stand? Kasi ayaw niya magpakita eh, no? So that parang shows na... We have to assume na delikado siya. Tandaan nyo yung taon to, may niti ng ulo nito. Minsan sa isang sabungan, congressman, sinampal niya dahil hindi sila nagkasundo. In broad daylight yan, sa harap na lahat ng tao, may sinampal yan sa gitna ng sabungan. He has violent tendencies. Ang pagkuha ng baril ay sa ganong karaming pera, madali para sa kanya yan. At madali siya kumuha ng mga security na bibili niya ang kanyang loyalty. Pero may hangganan yan. May pamilya rin yung mga yan eh. May pamilya rin yung mga bodyguard niya. Kung kaya huwag ka magtiwala sa mga bodyguard mo. Isa dyan, bebenta ka. Mr. Alan Gatus of DZBB. Sir, although nabanggit niyo po na sa inyong tingin yung 10 milyon ay sapat na, pero may plano rin ho ba ang DILG na makipagtulungan sa AMLAC para ma-praise yung pera niya at hindi niya magamit yung resources niya given na siyempre meron pa rin po na masisilaw kung sakasakali may alok siya, counter-offer dun sa mga possible na makakaalam kung nasaan siya. Ang AMLAC ay under the jurisdiction ng DOJ. Sila nagpo-prosecute ng kaso eh. So sila ang gagawa ng hakbang para dyan. So sigurado ko ngayon pa lang na-umpisahan yan. Na ma-freeze yung mga accounts niya.
nabanggit nyo ho na most likely mababa na yung 20 na nakapaligid sa kanya na pwedeng nagbabantay dito kay Atong Ang. May mga ideya ho ba kayo kung ano personality nitong mga nakapaligid na nagbabantay dito kay Atong Ang? Ito ho ba'y mga dating pulis, mga dating sundalo, may background sa security? Ano ho ba? Ang MO dati niyan, ang kinukuha niya ay mga NBI agents. Dati bago naging Secretary of Justice si Ombudsman Boying, ang mga bodyguard niya dati mga NBI. Posible na yung mga retired na dati niya mga bodyguard. Kasi for the last, since 1998, ang bodyguards niya, 1988 to 2022, puro mga NBI or ex-NBI. So, taas ang ginamit niya para pumatay ng lahat ng missing sa Bungeros, mga PNP naman. So, yung access niya sa NBI at sa PNP, ando doon. So, we will always consider him armed and dangerous hanggang makuha namin siya. Thank you very much. Ms. Harley Valbuena of IBC News. Hi, good afternoon. To General Morico. Sir, since we are confident that for now, Atong Ang is still in the country, do we have an estimated timeline for now kung kailan natin mahuhuli si Atong Ang? Sir, you can be assured that CIDG and all other PNP units with the guidance of the Chief PNP will do its best to deliver just Okay. like any other na trabaho po na binibigay sa amin ni SILG. Sir, follow up. Since tinutugisan natin si Atong Ang, yung business partner niya, si Gretchen Barreto, na tanong na ba natin? Labo nun. Sa investigation ng DOJ, hindi kasama si Ms. Gretchen Barreto sa charge. Kaya hindi siya person of interest. Pero sir, para malaman yung possible whereabouts ni Atong Ang, natanong ba natin siya? Sir, we will be exhausting all information na ibibigay, especially yung right now na may reward, monetary reward na binigay si SILG. We will be setting up also a hotline. All of this will be acted. Last na lang on my end. Nabanggit mo rin kanina yung plano natin to request for a red notice and I think it take months para ma-issue yun. So, ngayon pa lang, simulan na natin yung pag-process noon. Kahit hindi pa... Hindi months yan. Ang red notice ay pina-flash lang upon Interpol agreement. Basta Interpol member country ka. Basta i-flash mo ang red notice, automatic yan within the day. Buong mundo nakakuha na yan. Mr. Vic Somintak of Net 25. With the permission of Secretary Remulla, sir, halos na itanong na kasi tungkol sa lahat kay Atong Ang. Doon lang po sa flood control kasi is it true na may second attempt na suhulan ang kayo at si Ombudsman Boying? Totoo po. Isa pong contractor based in the Visayas ay nagparating sa aming mutual na kaibigan na kung pwedeng tulungan at may, again, 1 billion na naman ang ino-offer sa amin magkapatid. Nireport ko kagad sa Pangulo to. Siyempre, una, tinanggihan ko. At nireport ko kagad sa Pangulo. Tatanong nyo kung bakit hindi namin arestuhin yung nagsusol. Ito po'y deniable Kasi ito ay hindi recorded. Ito ay binanggit lang. Walang ipinakitang pera. Parang kwento lang ginagawa sa akin. But safe to say, refused po both times. Hindi kami papayag, hindi ko kami magpapabili. Tandaan nyo, kung kala nyo mayaman si Saldico, napakayaman rin ni Atong Ang. Lahat sinubukan yan. Mga fiskal, sinubukan niya. Mga huwes, sinubukan niya. Secretary, sinubukan niya. Lahat to, tumanggi sa kanya. Sa lahat ng mga tao sa Pilipinas, tandaan nyo, ang pera ngayon ay hindi na sapat para bilihin ng inyong kalayaan. Ang seryoso po ang Department of Justice, seryoso po ang DILG, kukunin po namin ang lahat, gagawin po namin ang lahat para makabit ng hustisya, para sa mga 100 missing sa Bungeros at lahat ng nabiktima sa flood control. Salamat po, Secretary.
Mr. Ryan of PTV4. Hi, Sec. Sir, ilan lahat yung properties ni Atong Ang na ating pinag-uusapan? Sir, right now, may mga farm po kasi siya, game farm, na minomonitor. Not only in Batangas, not only in Lipa, meron rin po sa Visayas. Some are under his name, some are not. So there are several po. Sir, are we also considering na baka lang may possibility na merong underground tunnel na pwedeng daanan nyo para magtago? Anything is possible po. Anything is possible. Thank you. Underground tunnel ba? Parang kakontsaba niya DPWH dun ha. Mahirap kung ano. Mahirap yun ha. Okay. Mr. Manny Tupas of the Philippine Star. Okay. Since no one else has any question, okay, one last. Two more questions and Okay. we're okay. Sige, go ahead. Sir, in the past, may mga opisyal ng PNP na naging connected kay Atong Ang. At dahil sa pangyayari na to, pwede pa rin ba niyang magamit yung connection niya dun sa PNP? Or meron pa ba kayong namamonitor na mga opisyal, matataas, high-ranking opisyal sa PNP na connect, na close pa rin dito kay Atong Ang? Sa current crop of PNP, wala. Pero sa mga retired, meron. Mga 4 na general lang inimbestigahan namin eh. Pero yung mga yan, binalaan na namin na huwag nilang tulungan. Kasi number 1, harboring a fugitive sila. Number 2, ang pension nila maka-cancel. Pinaghirapan nila, bumbuhin nila yan. Pag ma-involve sila sa krimen na to, automatic charge namin sila. Sir, yung 4 retired generals na binabanggit ninyo, meron din ba silang kaugnayan doon sa missing Sabungero or sa operasyon ng Sabungan? Or sa ngayon po ay bakit niyo po sila iniimbestigahan? Ito kasi yung mga barkada niya nung kasagsagan ng nananaig yung hanap buhay niya. Ito yung mga malalapit sa kanya. Hindi ko na sabihin yung pangalan, pero ito yung malalapit sa kanya. Kasabay niya magsabong, kasabay niyang lumalabas, lagi silang lumalabas kumakain. So ayun ang mga sinabihan namin na lumayo na sila, huwag na silang tumulong. Sir, namin ko lang yung sa Interpol Red Notice Request. Nabanggit po ninyo kanina sa LG tsaka General na mabilis lang yung pag-apply po noon. So within the day po ba inaasahan na lalabas na? Dumadaan kasi sa Presidential Center for Transnational Crimes. Doon yan. Tapos may Interpol yan. Yung PCTC, sila po ang nagpapadala notice sa lahat ng mga bansa. At automatic yan. Nakikita niyo yung mga e-gates ng mga na ngayon. Tandaan nyo kahapon may 3 sex offenders na dumaan sa e-gates na dineny entry kasi nag-flag kagad. So gano'n rin siya sa buong mundo. Kahit saan siya pumunta, mapa-flag na siya ngayon. Apo. Sir, last na lang po on my part. Linawin ko lang po yung sa dagdag na suhol po sa inyo. Para saan daw po yun? Ba't po kayo sinukuha? Ang tingin kasi nila, mabibili nila yung kaso nila sa aming magkapatid. Sa flood control. Sa flood control. So, ang tingin nila, ang susi ay nasa amin 2. Ang susi ay nasa mga abogado nila na depensahan sila sa husgado. Kung kami lang ang susuhulan, wala akong mapupuntahan yan. Saan sa Visayas sir yung... Saan po sa Visayas yung sumubo? Huwag naman natin sabihin. Sir, good afternoon. Sir, since the PNP, other matters naman, since the PNP is under your supervision, of course, may sinabi si Senator Lacson na inoferan daw ni General Torres si Yusek Bernardo na mag-sanctuary sa kanya. Are you aware of that report? It has been reported to me. And kinonsider namin yon, pero wala kaming factual proof na nangyari yan. Pero na-report na rin sa amin yan. Okay, thank you, sir. No more questions? Sec, one more question. Go ahead. Good afternoon, Sec.
Balikan ko lang po yun dun sa attempted ho na panunuhol po, no? Linawin ko lang po, these are two different attempts ho, Apo. or just one? 2 different attempts. Two different attempts. Tapos, sir, take 1 billion each, so bale 2 billion total? Opo. Opo. Tapos, yun, nabanggit niyo po na one of them approached a mutual friend of yours 2 weeks ago sa isang private meeting. Etong pangalawang instance po was when? 3 days ago? 3-4 days ago. 3 days ago. Ito pong bago, sir, is this the contractor or the congressman contractor? Nauna yung contractor, pangalawa yung contractor. Ito pong most recent one, sir. How were they able to reach you? May mga kaibigan kaming common. Hindi ko kilala mga to eh. I don't know any of them. So, they reached out to friends of mine. Tapos, clarification lang, sir, no? Yung, itong dalawang instance po na ito, you mentioned po may one na from Luzon, one na Visayas, Mindanao. Which came first, sir? Yung Luzon. Yung Luzon. So, that was the one from 2 weeks ago at a private meeting? Yes. Tapos, And safe to say, bawat subok na suhulan ako, nire-report ko kagad sa Pakulo to para alam niya kung ano nangyayari. ayun na po. That concludes now our press con. Thank you very much. Thank you, Secretary. Thank you, everyone.